Kaya mga anak, huwag tayo matakot umalang ng bago. Bakit? Yes, Ibu. Paano po yun? Paano po yun? Class, tandaan, ang edukasyon ang susi sa hinaharap. Ito ang ilaw sa landas ng ating kinabukasan. Ngunit ang anyo ng pagkatuto ay unti-unti nang hinuhubog ng mga makabagong panahon. Ang edukasyon ang susi para iangat ang inyong kabuhayan. Ay, online class kami ngayon. Tingnan ko nga sa portal kung may update na. Wala pa. Wala pa din. Alam mo ba, noon, manual lahat. Ngayon, may Debit Commons, may portals, at may Google Classroom. Ay, wait lang. May klase pala ako. Good morning po. Dati, sabay-sabay kami sa classroom. Ngayon, mag-isa ako sa harap ng screen. For teachers of Sitio Dueg School in San Clemente, Tarlac, every Monday morning is an adventure, literally. At 6 in the morning on Mondays, these teachers climb the mountains of Sitio Dueg to teach 300 students from the Aita resettlement community. Hindi lang gadget ang kailangan. Kailangan din ng connections. Minsan, literal na connections. Mas madalas, emotional connections. Marami naman tayong teacher dito sa Pilipinas eh. Sadyang, minsan hindi lang talaga sapat yung classrooms, yung mga gamit, minsan, masyadong malayo sa kabiasnan. Kaya, minsan, yung mga teachers na natin yung umaakyat dun. Yun nga yung maganda eh. Hindi nahihinto ang pag-aaral ng mga bata. Pero, dala ng kahirapan, humihinto sila. Minsan, di na sila nakakasabay sa uso. Hindi na nagkakaroon ng internet sa kanila. Walang gadgets, walang pambili ng cellphone, walang wifi. Kaya, nung nag-pandemic, halos yung iba huminto. Bilang isang estudyante, napakalaking tulong ng digital learning dahil kailanman or kahit saan man, accessible and flexible ito sa mga mag-aaral. Online din ito, digital ito, so cost-effective siya and eco-friendly kung saan hindi na kailangan gumastos ng mga mag-aaral para sa prints and kailangan pang bumili ng papel para lamang isulat yung mga bagay o informasyon na kailangan nilang matutunan. And yung digital learning din, nakakatulong siya sa mga mag-aaral kasi yung mga mag-aaral, nakadepende na sila sa sarili nilang estilo o kung saan effective silang matututo. Dahil online resources na yun, nakadepende na sa kanila kung gaano nila gagamitin yung time management nila, kung kailan sila gagawa, and talagang nakadepende na sa sariling skill ng mga mag-aaral. So sa kabuuan, ang digital learning ay makabago, practical at tunay na nakakatulong para sa mga mag-aaral. Digital transformation is more than just tools. It's mindset and support. Ang teknolohiya ay hindi nating kalaban. Sila ay ating kakampi. Sila ay ating mga magagamit para mas mapabilis ang pagkatuto at ang pagtuturo. Kaya naman, kailangan nating alamin kung paano nga ba yung tamang paggamit nito para sa ganung paraan,
hindi tayo naluloko, at hindi tayo napapahamak. Kaya sa katulad kong kabataan na nakikinig nito, sana alam natin kung paano natin gagamitin ang teknolohiya sa magandang paraan. Para sa ganun, hindi tayo napapahamak at hindi tayo naluloko. Laging tandaan, with the right tools, the right training, and the right heart, Filipino learners can thrive in the digital age. Isigaw mo sa hangin, tumindig at magsilbing liwanag. Turing ang iyong sariling tagahawi ng ulap sa kalangitang kulimlim. Kampanang yayanig sa bawat nilalang, magigising ang lupang kulang sa dilig. Ikaw ang magsasabing